Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 21 ng Marso 2026 anyo at ang oras dito po sa Los Angeles, California ay alas 7:19 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay George Irwin Garcia. Marami ang nagagalit po at na-monitor ko, marami ang gusto na ipatanggal na siya o i-impeach na siya o kasuhan na siya. At may sumusulat pa kay Congressman Laila de Lima na susuportahan nila kung maghahain ng impeachment si Laila de Lima patungkol nga dyan sa ginawa ni George Irwin Garcia. Ngayon, ang title ko po ngayon ay George Irwin Garcia may pananagutan din at pagbabayaran niya. Opo, iyan po ang i-discuss ko ngayon. Pagbabayaran niya yan. Yan mga pinaggagawa niya. Opo. At Biblia po ang gagamitin ko para ipaliwanag ito. Ako ay wala akong kaduda-duda na pagbabayaran niya yan. Pagbabayaran niya po yan. Akala niya siguro ay walang bayad yan. Mayroon po. Mayroon po. God is the God of justice po At hindi natin alam gumagawa ang paraan ng Diyos o mga bagay-bagay o mga sitwasyon na pagbabayaran niya. Opo, gumagawa po ang Diyos ng ganyan. Hindi lang natin alam. O kung sa tao parang imposible, pero po sa Diyos hindi po imposible yan Opo. At dahil nga sa marami na ang tao na nagrereklamo, marami na ang tao na umiiyak o humihiling sa Panginoon na parusahan na ito o wala na talagang magawa ang tao kasi nga ay hawak nila lahat binabali wala na ang batas ay talagang iiyak talaga ang tao. Ayan po at dudulog sa Panginoon. Ngayon kung mayroong isa doon na matuwid, didinggin po ng Panginoon yan. Opo. Ano pang sinasabi ko? Yung paglabag sa batas po ay may kabayaran yan. At yan nga ang ginawa ni George Irwin Garcia. Yung paglabag sa batas. May batas, pero hindi niya in-implement. Ay paglabag din po yan Ay ito po ang Bible verse para maintindihan po natin na kung saan ay kung nagkasundo na yung dalawang tao, opo, nakasulat po sa Biblia, kung nagkasundo na, ay kahit dalawa lang sila, o kahit nasa bundok sila, ay wala silang testigos Maaring ang testigos nila ay Diyos lang ang kanilang testigo. O kaya nga kung sumusumpa ay binabanggit din ang pangalan ng Panginoon o ang pangalan ng Diyos. Hindi ba? Kung nagsusumpaan o may agreement, ganyan, o saksi ko ang Diyos, ganun, hindi ba? Ngayon, ay ito po pag nakipagkasundo ka, tapos hindi mo tutuparin, ay may kabayaran po yan. At ito nga at pumili ako ng 3 verse para maliwanagan natin yan. Matthew 18 verse 18 hanggang 20. Again, I say to you that if 2 of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name,
I am there in the midst of them. Ayan po. Ano po ang sinabi dito? Two of you agree on earth. Hindi ba? Yan po paggawa ng batas. Agreement po yan o niraratify ng mga tao. Ang ibig sabihin ay hindi lang dalawang tao yan. Maraming tao ang pumayag dyan na o kaya ay doon sa sino ba ang gumawa ng susi? Ay yan sila yan hindi ba? Na kailangan ang susi o ang expenditure mo na nagastos ay ipresenta mo o isulat mo. Pati yung mga donor, hindi ba? O, ilan ang nagastos mo at yung mga donor mo, saan nanggaling ang pera mo. Ay, nag-agree tayo dyan o niratify natin yan, ay bakit ayaw i-implement? Ayan po, hindi ba? Bakit ang sasabihin ni George Irwin Garcia ay iba na ang batas Ay hindi po niratify po yan Hindi ba? At ang purpose po niyan ay para dun sa mga walang hiya. Hindi ba? Dun sa mga kurap. Yan po ang purpose niyan. Hindi po purpose yan para sa tao. Sa ordinaryong tao, hindi tatamaan yan kasi hindi naman sila mga kandidato Ang tatamaan dyan, yung mga public official na kurap. Kaya ginawa po yan. At niratify ng mga tao o inapurbahan ng mga tao. Yang kailangan ideklara mo ang susi mo. Yung mga expenditure sa candidacy mo. Ay hindi niya pinalad, hindi niya inilista, hindi ba? Andi na nagkasala siya. Ngayon, inabsuelto ni George Irwin Garcia, unang Comelec. Inabsuelto. Ay pagbabayaran nila yan. Kasi nga, again, I say unto you, sabi ni Jesus Christ, that if two of you agree on earth concerning anything, pero po, ang ibig sabihin dito ay hindi labag doon sa kautusan ng Diyos o sa palatuntunan ng Diyos. Ay hindi naman labag yun. Kasi nga, gusto mo lang ayusin ang gobyerno o tanggalin ang mga kurap. Hindi ba? O tanggalin mo yung mga nangungurakot sa gobyerno. Ayan, gumawa sila ng batas. Hindi ba? Yang social law. Hindi ba? Ulitin ko, hindi naman tayo, hindi naman tayo, hindi applicable yan sa ordinaryong tao. Doon lang applicable yan. At hindi rin applicable yan sa lahat ng kandidato. Yan ay applicable lang doon sa mga tiwali. Hindi ba? Ay bakit ngayon, nahuli na nga na tiwali i-absuelto pa. Pagbabayaran po yan ni George Irwin Garcia. Kasi nga hiniling natin na magkaroon ng ganun. Na magsusi, hindi ba? Mag-submit sila. Ay hindi nila ginawa. Sige, punta ngayon tayo dito sa basta alam na natin na kung may hinihiling tayo sa Panginoon at hindi naman bawal yun o hindi kontra doon sa batas ng Diyos, ay approve po yan sa Diyos At alam po ng Diyos yan. Alam yan, ngayon ay ito sa Galatians 3:15. Ano po ang nakasulat? Ay ito po ang nakasulat to give a human example. Ayan po ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Galatians. To give a human example, brothers, sabi niya, even with a man-made covenant. Ayan po hindi ba? Yang batas po ay, po yan gawa po yan ng tao yang batas di ba? Even a man-made, brothers, sabi niya, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Ayan po nakasulat, hindi ba? Kung naapurbahan na yan, i-implement na yan. Yan nga, yung susi law, hindi ba? Kung sinabi doon na i-publish mo lahat ang mga expenditure mo at saan mga donor mo o saan nanggalingan at magkano,
ay batas po yun eh. Niratify po yan. Hindi na pwedeng dagdagan pa yan. Ay dinadagdagan ni George Irving Garcia eh. O hindi raw pwede dahil hindi na raw kriminal. Ay, pambira naman Niloloko lang niya ang mga Pilipino, hindi ba? Pero pagbabayaran niya yan. At hilingin po natin sa Panginoon na dahil wala na tayong magawa, ipanalangin po natin na ibigay na ng Diyos ang hustisya patungkol dyan. Opo. Kasi nga, ay inis na po ang mga tao eh. Hindi ba? Bakit inabsuelto ni George Irving Garcia una si Chis Escudero? Ganyan din eh. Tumanggap din yun eh. Aywan ko kung 50 million. Doon kay Labiado ata yan. Ay ngayon ay nagpiloso po naman ito si George Irving Garcia na hindi pa daw kontraktor ata o walang project noon si Labiado. Ay kahit na walang project ay donation po yun eh, hindi ba? Hindi ba? Ay bawal yung kontraktor. Ay pero kahit na kung dapat ilista mo rin kaya nga lumabag yun si Chis Escudero. Ay pero nga ay inabsuelto ni George Irving Garcia. Ngayon ito na naman si Marcolita ay lalo kwan ito ayaw sumunod sa batas, hindi ba? Mas gusto niyang sundin yung mga donors niya, yung nagbigay sa kanya, na nakiusap daw, wag daw ibigay ang kanilang mga pangalan. Ayan po hindi ba? Bakit ayaw ibigay? Sikat ka nga kung nag-donate ka, hindi ba? Ay bakit ayaw nila? Ay baka lang galing sa droga, hindi ba? O galing sa illegal, o wala silang kakayahan. Ma-question sila. Hindi ba? Yun lang po ang naiisip ko dyan. Kaya ayaw ng mga donor niya na ibigay ang kanilang pangalan. Ilihim na lang. Ayan po. Kaya ay kasalanan ni George Irving Garcia yan. Kasalanan niya. Kung ayaw niyang tuparin ang batas o ayaw niyang ipatupad ang batas, aywan ko lang kung ilan ang ibinayad sa kanya. Hindi ko alam pero malamang yung iniisip ng mga tao katulad ko, binayaran yan. Ayan po ulitin ko lang to give a human example, brothers, even with a man-made covenant. Ayan po man-made covenant Hindi ba? Yang batas natin ay man-made lang yan. Yang susi law, hindi ba? No one annuls, hindi pwedeng baliwalain yung sabihin na walang kwenta yan or hindi mo pwedeng dagdagan once it is ratified. Ang ibig sabihin, pag inapurbahan na ng mga tao, hindi ba? Ay apurbado po ng mga tao yan, yung susilo, hindi ba? Ay bakit ayaw niyang i-implement? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng example bakit yung sa isang tao o dalawang tao na nakipagkasundo at yung isa ay hindi niya tinupad yung dapat niyang gawin, ay pinarurusahan po ng Diyos yan. At yan nga ang example ko yung dalawang magkasintahan, hindi ba? Nagsumpaan po yan hindi ba? Nagsumpaan na pakakasalan o magsasama sila ng habang buhay o hindi niya lulukuhin. Nagsumpaan Pero bandang huli ay kung umangayaw na yung isa, hindi ba? Hindi na makita. Pero i-verify nyo after 20 years, after 30 years, yung hindi tumupad sa sumpaan. Kasi nga, ang sabi ng Diyos whenever sabi niya agree on anything, hindi ba? Ay hindi naman labag sa batas yun na magsumpaan sila kasi nga go and multiply hindi ba? Ang sabi ng Panginoon replenish the earth, hindi ba? Kaya okay yung mag-asawa, wala silang nilalabag na batas, pero nga ay nagsumpaan na sila, ay dadalawa lang sila, ay pero nilabag nung isa. Bandang huli kawawa ang buhay nung nung lumabag
Hindi ba? Kasi nga, God is the God of justice. Ang dami ko na po na nakuha, na nakita na ganyan. Opo. Pinagbabayaran nung hindi tumupad sa usapan. Ay, marami dyan. Marami dyan kung nakikita nyo lang yung mga paligid nyo at inoobserbahan nyo. Ano? Ngayon, ay punta ngayon tayo dito sa isang verse. Hebrew 6, verse 13 hanggang 17. Ayan po, nakikita nyo dyan. Ay basahin nyo na lang, ano? O kaya, kumuha kayo ng Biblia at basahin nyo sa ibang version. Para mas maganda ang pananaw nyo. Okay. Ang nakasulat po ay, when God made a promise to Abraham. Sa iba kasi ito ay, when God made a covenant with Abraham. Diyos gumawa ng promise o covenant kay Abraham. Maari din na baliktarin mo yan, when Abraham made a covenant with God. Pwede na naman ganun yan, no? Ngayon ay, since he had no one since he had no one greater to swear by, ayun po wala nga silang testigos na mas mataas pa sa Diyos. Hindi ba? Kaya dalawa na lang sila ang nag-covenant. Si Abraham at saka yung Diyos. When God made a covenant with Abraham, and because there is no one greater than God to swear by, hindi ba? God, He swear by Himself. Doon siya nanumpa sa sarili niya. Ay ano ba ang ginagawa ng dalawang magkasintahan? Hindi ba? Nanunumpa sa sarili nila. Hindi ba? Pero later on, pag nakakita ng maganda yung isa, ay iniiwan na yung isa. Hindi ba? Ganun po Ay ituloy lang po natin, He swear by Himself. Sa sarili niya, sumumpa yung Diyos, saying, I will surely bless you and multiply your descendants. And so Abraham, after waiting patiently, obtained the promise. Ayun, nagkaanak si Abraham. Ayan po, ang ibig sabihin niyan ay, kahit na dalawang tao nga lang ang nagkasundo inuunor po ng Panginoon yan. At kung hindi ka tumalima, katulad diyang ganyan kay George Irwin Garcia, hindi ba? May batas na tayo na kailangan yung mga expenditure mo sa candidacy mo, ipakita mo. Ay may batas na tayo. Ay bakit ayaw ipatupad ni George Irwin Garcia? Kasalanan po yan. At pagbabayaran niya yan. Opo. Kasi nga, ay inuunor po ng Diyos yan Yang konstitusyon o yang mga batas na ginagawa ng mambabatas natin o yang mga kahit na ang gumawa lang yan, kahit na si George Irwin Garcia lang ang gumawa niyan, yung patakaran ng susi, baka sila lang ang gumawa niyan Hindi ba? Kasi nga, ay isa po ang pinanggagalingan ng batas, yung recommended by the minister o department head. Nire-recommenda lang po yan sa presidente at pipirmahan naman ng presidente by presidential decree. Diyan po ang isa sa nanggagaling ang batas. Pero mahina na batas yan. Kasi nga, hindi naman hindi naman pinag-aralan ng ng Kongreso Hindi ba? Pinirmahan lang as executive order, hindi ba? Maaaring ganun lang yan O kaya, department head lang, ay okay na yan. Inatasan ng batas na ang department head pwedeng mag-promulgate ng mga guidelines. Ayan po. Ay pero dapat sundin niya kung nanggaling sa kanila yan. Kung siya ang nagpromotor dyan, ako nga hindi ko alam yan Hindi ko alam na may susi law. Hindi ko alam Pero dapat ay naandyan na yan, ay sundin natin.
At ang purpose naman yan ay maganda para maalis siya mga korupsyon. May purpose po eh. Ay walang natin pero sinabi ko na po ang dahilan ko bakit parurusahan po yan si George Irwin Garcia. Parurusahan po yan. Sigurado po ako dyan kasi nga ay ino-honor po ng Diyos eh. Yung mga mga agreement na yan o covenant o mga batas o mga presidential decree, ino-honor po yan eh. Basta hindi lalabag doon sa pamantayan ng Diyos. Halimbawa, ang sabi ng Diyos ay huwag kang papatay, ay pero makikipagkontrata ka, hindi ba? Ganon kay Sarah, hindi ba? Na kumontrata daw siya ng killer. Ay hindi po, kahit nagkontrata sila ng killer, hindi po sanksyon hindi po i-honor ng Diyos yan kasi nga bawal. Nagtataka nga ako, bakit yung mga attorney ni Sarah ang sabi nila ngayon ang sinasabi nila ngayon, wala namang kanyang kontrata. Wala daw nakitang kontrata na nakipagkontrata si Sarah doon sa hired killer. Ay simple bakit ikukontrata yan? Bawal po sa Diyos yan eh. Yung pagpatay, hindi ikukontrata yan. Kasi nga, hindi i-honor ng Diyos yan. Yun po ang sinasabi ko. Pero dito, kung may gagawin silang batas na, niratify na, kasi nga maganda ay honor po ng Diyos yan. Kaya paparusahan ito si George Irwin Garcia. Ayan po. Aywan ko lang kung anong mangyayari. Kung magkakasakit siya o malulumpo siya. Hindi lang natin alam yan. No one knows the future. Kung mapakinabangan niya ba yung bayad sa kanya, hindi natin alam. Hindi natin alam. O kung ay sabagay, ang alam ko dyan may hangganan yung may term limit din yung 6 years lang ata yan Wala na yan Hindi ba? Wala na siya dyan. Papalitan na siya. Ay pero nga, ang iba gusto na tanggalin na kasi walang mangyari Hindi ba? At ako rin, yun na rin ang kuwang ko. Pag nakita ko sa YouTube ay sinusulat ko na agree din ako dyan, kako, na i-impeach na yan o tanggalin na yan. Kasi wala na magagawang mabuti yan Wala na. Nakasulat po kasi sa Biblia, ang masasama ay magpapakasama. Ayan po. Kaya kung nakita na natin na 2 o 3 na yung ginagawa niya, wala na mangyayari dyan. Ang masama ay magpapakasama sa mga huling araw ang nakasulat po. Tingnan nyo po si Joel Villanueva, hindi ba? Anak ng pastor o nagpapastor, pero gumawa siya ng kalukuhan doon sa Napolis scam, hindi ba? Doon na maliit lang yun, wala pang 10 million ata yun, pero gumawa na siya. At nakita po yan ni Conchita Carpio Morales at rekomendado po ng ombudsman noon ni Conchita Carpio Morales na tanggalin na yan sa pwesto. Ay hindi nga tinanggal dahil nga inilihim pa nila inilihim ni Samuel Martires. Ganun po wala nang gagawin na mabuti yan. Kung hindi, ang masama ay magpapakasama. Ang mabuti ay magpapakabuti. At maraming mabuti na they will make whiter than the snow. Yun po ang gagawin ng Panginoon dun sa mabubuti. They will be made whiter than the snow. Wala ngang bahid Hindi ba? Ay pero itong masama naman ay lalong magpapakasama yan. Nakasulat po yan Kaya nga ay gusto ko na matanggal na yan. Para wala nang pag-asa yan hindi ba? Wala na. Maliban na lang kung kahabagan siya ng Diyos. Maliban na lang. Pero kung yung sarili niya, alipin po ng kasalanan ni ang tao man commit sin because man is slave of sin. Ayan po. Kaya ganyan yan. Puro pira, hindi ba? Pira-pira na lang. Sige po, hanggang dito na lang po at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.